Eto guys, pag-usapan natin muli itong si Mike Diferensya guys. Ano? Eto ha, at siyempre, maraming beses na kasi na itong si Mike Diferensya ay nakalusot sa kanyang mga kalokohan at katarantaduhan. Ano? Isipin mo, nalusutan niya itong mga pamimeke niya ng mga testigo at mga affidavit na kagaya ng na sa panahon ni Mawanay, di ba? Sa panahon pala ni GMA, yung si Mawanay. Okay? So, peke-pekeng testigo, kaya sanay na sanay si Mike Diferensya at inulit na naman ngayon sa pamamagitan ng 18 marites. Okay? Ngayon, nakalusot din ito sa mga mining niya na pinagagawa dito sa Rizal, kinalbo ang mga bundok dito sa Sierra Madre. Di ba ga, grabe ang mga kawalang hiyaan nito ni Mike Diferensya, no? Tapos ngayon, ito naman, pati human trafficking, pinasok na matagal na niya itong ginagawa kasi may iskandalo pa nga yan sa Paddy's Point, di ba? Diyan sa Timog ko. So marami na itong kasaysayan. Ngayon, patuloy niya itong ginagawa kasi nalulusutan niya. Ngayon, ang problema ni Mike Diferensya, guys, inabot na siya ng karma, no? Naubos na yung kanyang daanan, kanyang mga lusutan. Mukhang dead end na. At naubos na. At dahil sa naubos na, alam na natin ang magiging resulta nito. Karma is near na. Parating na sa'yo ang karma at ang karma nitong si Mike Diferensya, walang iba kundi si Matibag. So si Director Matibag lang pala katapat mo eh. Seriously speaking guys malapit-lapit na ito si Mike Diferensya at ito ay hindi na makakalabas. Pag-asa na lang nito ay magtago talaga. At least paparating na ang karma sa kanya, ang katarungan para sa mga inagrabyado nito at higit sa lahat sa sambayanan na niloko nitong hinayupak na ito. Sa mga taga Marikina, taga Rizal, no? San Mateo, dyan sa Montalban, ng mga binaha dahil dyan sa pagmimina nitong si Mike Diferensya, sa pagkakalbo ng bundok ng Sierra Madre. Yan, at least kakarmahin ka ng hinayupa ka. Doon sa mga babae na nabiktima nito. O ayan, magkakaroon na kayo kahit papano ng partial na katarungan, sa pamamagitan ng pagkakakulong nito. At ang kagandahan, hindi lang siya basta nag-iisang makukulong. Pati yung asawa niya, pati yung anak niya, total, pare-pareho silang walang hiya at may sa demonyo. O di ba ga, di magsama-sama na sila sa kulong ang mga hinayupak sila. Di ba? Pero bilib talaga ako dito sa lahi ng mga ito, no? Ang titibay, isipin mong pamilya, yung Dutae, pamilyang siraulo, pamilyang may sayad, pamilyang demonyo. Ito, pamilyang demonyo rin, isipin mo. Kasama yung anak, isipin mo, yung pamilya rin ito, no? Mag-anak, no? Mga siraulo, no? Pinasok, human trafficking. What the heck? Ibang klase ang kasalanan nito. Itong mga ito, no? Pambabalahura, pambababoy sa sangkatauhan ng hinayupak. So halos wala rin pinagkaiba sa EJK, no? Ito nga lang, prosecution, anong tawag sa ganon? Prostitution, hindi prosecution. Prostitution. Di ba? So, ibang klase pero di bale. Habang ikaw Mike Diferensya ay mag-iiyak, maraming tao, maraming mga Pilipino ang magsasaya. Kasama na ako, no? Tuwan-tuwa ako, talagang tatalon ako sa tuwa kapag nilabasan ka na ng warrant na hinayupa ka. Tingnan natin tapang. Tingnan natin ang yabang mo. Ang tanong ko, masasagip ka ba ng mga kasamahan mo? Masasagip ka ba ni Marco Tae na magkakawarant din? Masasagip ka ba ni Sabit Sipon? O kung sino pa man ng mga politiko ni Inday Sayad? Masasagip ka ba niya ni Antipetra? O ni Kambing Nana? Walang makakasagip sa iyo ngayon. Tandaan mo yan. Walang politikong makasasagip sa iyo makakasagip sa iyo, Mike Diferensya. Dahil hindi ka sasagipin at hindi makikialam kahit yung weak leader na tinatawag mo si PBBM, nako, pababayaan ka nun. Sa bagay, bakit ka naman papansinin nun? May sayad ka nga, di ba?
So ngayon, at least ang katarungan ay malapit na at mararamdaman na ng mga tao, lalo na kapag lumabas na ang warrant mong hinayupa ka, hindi na yan magtatagal dahil sa Biyernes, pag naisampa na yan, ay Diyos ko po, Rudy. Ang hihintay na lang namin ay ang paglabas ng warrant mo. Eh sa bagay, may hold departure order ka na. Ang tanong, medyo hindi mo kayang magtago siguro, mahirapan ka magtago dahil wala ka namang wala kang access sa mga pagtatago na di kagaya nitong sila Senator Esprigitic, no? Tsaka ni Bantag. Pero tingnan natin kung makakapagtago ka pa, no? Basta pag nilabas kayo ng warrant, ay naku po, Rudy, kaya nga ang payo ko sa'yo, enjoy mo na ang oras mo na kasama ang asawa mo at anak mo dahil magkakahiwa-hiwalay kayo. Eh, anyway, yung anak nga pala nito, bailable guys. Makakabail naman yung anak. Pero yung asawa, no bail din yun. So maghihiwalay talaga itong dalawang ito. Ay, Diyos ko po, Rudy! So aabangan na lang namin yan. Nanyo, buti nga. So yan ha. So abangan na natin kung ano mga mangyayari sa mga darating na araw. Talaga ngayon guys sobra akong na-excite na ito ay mapusasan. Grabe, parang mas excited pa ako ngayon ditong na mapusasan ito kaysa kay Inday Sayed. Kasi yung kay Inday Sayed matagal-tagal pa no? Pero ito, mas excited talaga ako rito. Kasi pangitang-pangita na hindi ito magtatagal guys. Hindi aabutin ito ng 2 buwan sigurado. Masyadong matagal ang 2 buwan bago ito labasan ng warrant Matagal na yung 2 buwan. Baka mga 1 buwan nga lang Diba? Malabasan agad dito. So, abangan natin ha. Yun. Mabilis pa no. Iniisip ko kasi yung kay Kibuloy pagkasampa. Ang bilis din Mga 1 buwan lang siguro, di ba? 1 buwan lang. So, mga ganun rin lang yan sa RTC RTC ng Pasig. So, abangan natin ha. So, yun lang muna sa mga bobong didilis at may saya dyan. Nyo, ang tatay nyo ay preso, ang pipi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!